sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga gitugot na usab niya kanato karon nga makahimo kita padayon sa atong bulhaton og standby pipila lang ka mga minuto ako magapakiguban kaniyo alang sa ato ang pamalandong. Magatugyan kita diha sa Ginoo pinagi sa pagpangabuyo. Gamhanan og dalaygon nga Dios nagapasalamat og nagahimaya kami tungod kay ikaw matinumanon sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga oportunidad nga imong gitugot kanamo nga ang imong balaang pulong padayon nga mabasa, mapamalandungan ug mapaabot ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw o nagasubaybay karon. Panalangin ni o Dios ang tanan ng mga radio listeners sa tibok Baganga kung asa naabot among signal at the same time sa tanan mga Facebook friends o sa tanan nga mga naga-follow ni ining Facebook page. I pray, O God, ang tanan makapaminaw o makaskan di ini Ginoo nga mga videos from time to time. Mahimo kining blessing diya sa ilang kinabuhi. Tagai o mapaubsanon nga kasing-kasing, teachable heart, ang matag usa samtang magapatalinghog karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Niini nga higayon karon, padayon nato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo o ganiya kita karon nagasugod sa pagtutok sa libro sa Roma. O sa milabay nato nga pagtuon last week no nakahisgot kita about sa mga butang nga gisulti ni Apostol Pablo o sa iyang gipaabot kanato gikan sa verse 1 down to verse 7 no ang intro sa iyang libro. This time atong tan-awon karon ang content dinhi sa verses 8 down to verse 15 in which makita nato ang iyang prayer, ang iyang mga desire o ang iyang bitaw nga klase nga pagkinabuhi ingon nga modelo nga usa ka God-centered man, usa ka tawo nga God-centered no? Usa ka tawo nga ang iyang ginatan-aw dili ang iyang sariling kapakanan sa iyang sariling interest but interest sa kinatibuk-an. Makita nato kana samtang kita magapadayon. Dinhi sa verse 8 sa Romans chapter 1 nagiingon ang pulong sa Dios. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. that may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. In verse number 13, now I would not have you ignorant, brethren,
that oftentimes I propose to come unto you, but have been prevented from doing so until now, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am debtor between both to the Greeks and barbarians, both of the wise and the unwise. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Mao kini siya ang kabuhan sa passage tong pagatan-aon mga kit-an karon atong hinumduman higala that a self-centered man always think, always planned, and always desire for himself alone. Mao kana siya ang ilhanan nato sa usa ka self-centered person. Ang tao nga ang iyang sarili lang ginatan-aw, ang iyang mga pangunahuna, ang iyang mga plano, mga desires ang kinabuhi para ra gyud sa iyang kaugalingon, period, no? But a God-centered man think and plan for the welfare of all, for the work and for the glory of God. Mao kana siya ato makita o giportray kana ni Apostol Pablo base sa nakasulat. Ato makita kung unsang klaseng kinabuhi si Apostol Pablo anaa, no? So prayer and desire of a God-centered man, unsa man kaning klase nga mga prayer o mga desire ang iyang kalipay diya sa iyang kasing-kasing. What are the prayers and desires of God-centered man? Ato makita una, makita nato ang iyang mga butang nga gipasalamatan, thanksgiving and prayer for believers, known faith. Ato makita ang unang matawag pansin nato nga si Apostol Pablo, ang iyang gipasalamatan, ang iyang gikalipay diha sa Ginoo mao ang pagtuo sa mga magtutuo nga napakuyanap, na share ngadto sa uban. Wala lang diha sa ilang sarili kapakanan, period sa ilahang kinabuhi, kundili ning pakuyanap niini ngadto sa uban. Mao na ato mabasa din sa verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all. Nga naman, rason, that your faith is spoken of throughout the whole world. Ato makita nga si Apostle Pablo as a God-centered man, servant of God, ato makita nga ang iyahang gikalipayan, ang iyang gipasalamatan, first and foremost, maong ang gospel na paabot ngadto sa mga katawhan, na sangyaw ngadto sa mga katawhan, na share ngadto sa mga katawhan. Ingon sa verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of Christ, or in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. So ato makita dinhi nga every moment nga si Apostol Pablo magahimo sa iyang magpractice iyang pagkamainampuon, always mapasalamatan niya o madayeg niya ang iyang Ginoo tungod sa report o sa iyang nahibaluan nga ang gospel na paabot ngadto sa mga katawhan pinaagi sa mga magtotoo, no? Ang pag-spread sa gospel, ang pagpaabot sa gospel ngadto sa mga katawhan, that's one thing nga ato makita nga gikalipay gyud maayo ni Apostol Pablo. Atong hinumdumon higala igsuon that our duty is to make our faith known. Mao na hinungdan nga ikaw giluwas sa Dios. Mao na hinungdan nga ikaw gipakamatyan ni Ginoong Hesus. Mao na hinungdan nga ania pa ikaw karon. Mao na hinungdan nga iya kang gipanalanginan. Mao na hinungdan nga iya kang gipreserve aron nga ang imong pagtuo, ang imong nahibaluan diha sa pulong sa Dios, ang genuine faith nga imong na-possess, gusto sa Dios nga imong kining ipaabot ngadto sa uban. Not only that, ang ato concern must be mainly
for the success of the gospel. Just like Apostle Paul. Ang iyahang concern, ang iyahang enjoyment, mao nga ang gospel must spread, the success of the gospel. Mao kini siya ang iyang gikalipayan. Ato makita igala nga wala man nagpasabot nga wala na ipagpakabana si Apostol Pablo sa iyang sarili, but ato makita ang dako kaing value sa iyang kasing-kasing. Ang interest sa iyang kinabuhi is that mao ang success sa gospel. Malipay gud siya pag ang gospel mas spread, mapaabot ngadto sa mga katawhan. So ato makita nga lahi gyud, unique ang kasing-kasing sa usa ka godly or God-centered being. No? What are the prayers and desires of a godly or a God-centered man? Ikaduha, makita na to ang iyang desire, desiring to share and receive blessings by fellowship. Atong makita din nga ang iyang kalipay, ang iyang interest, ang iyang excitement naa diha sa pagkig-fellowship sa isig ka magtotoo. No? So ang iyang kalipay, kung sa una sa wala pa diha siya sa Ginoo, of course didto sa iyang companion, sa iyang mga kaubanan, iyang mga friendship niya before, ang kalipay dili para sa Ginoo, pero ato makita the moment kasiya nahimong Kristohanon, the moment kasiya nahimong iyaha sa Ginoo, ang iyang kalipay na balhin, no? Naa na diha sa fellowship uban sa kauban niyang magtotoo. Ato makita din sa verse 10, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come and to you. Huh? So ato makita din hinga handom og tuyo gini Apostol Pablo nga unta makalampos siya, makabisita sumala sa pagbuot sa Ginoo. In verse 11, for I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gifts, to the end ye may be established. No? Nga ato makita dinhi nga gusto ni Apostol Pablo maka-fellowship, makauban kining mga magtutuo, kay gusto siya nga maka-impart usab og mga spiritual gift, knowledge gikan sa Ginoo, maka-impart siya og ingon man usab siya mabless usab sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Paano kini mangyari? Pinaagi sa paking fellowship sa kaubanan nga mga kaigsuonan. Kumusta kay gala? Asa man ang imong kalipay? Naa pa paghihapon sa imong mga old friends? Or naa na ba sa imong mga friends in Christ? Higala, be honest to yourself. If you are truly a believer of God, remember nga ang imong primary interest, ang imong enjoyment, naa sa Ginoo o naa diha kauban sa katawhan nga iya usab sa Ginoo. Hinumdumon na to that bird with the same feeder flock together. Remember, naanay katotohanan nga ang kung asa ka nag-enjoy, pariha ka og color ni ana. So, take note. Be a blessing to other. Himo ang imong kaugalingon mangin panalangin ka ngadto sab sa uban. In verse 12, that is that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. So ato makita dinhi ang ginatawag ang fellowship, dili lang usa ka party ang mabless ini, but both ang matag usa mapanalanginan. Kumusta higala? Are you blessed with the fellowship diha sa kaigsuonan sa pagtuo? Nag-enjoy ka ba? Now, ikaw lamang higala ang makasabot o makatubag ni ini. Hinumdum mo na to nga si Apostle Pablo ang iyang earnest desire was always to administer to the spiritual need of all.
to strengthen believers and win unbelievers to Christ. Kung imong tan-aw ni gala si Apostol Pablo, nag-enjoy siya uban sa mga Kristohanon, sa mga magtutuo nga parehas niya. Pero ato makita nga wala po niya gineglect ang uban nga wala pa diya sa Ginoo. In fact, naglaan siya og enough time, more time para sa mga wala pa diya kay Kristo, og iyang gisangyawan, iyang adtuan, iyang imbit, iyang sangyawan og tudluan sa pulong sa Ginoo. Makita na to ang iyang intimate nga enjoyment. Dili lang sa Kristohanon, og nag-enjoy pun siya tungod siyang concern, nagahimo siyang mga buhat nga unta makonect ang mga wala pa diya sa Ginoo diha sa Dios. Higala, kumusta ka naging friend sa imong mga higala? Be honest. Kumusta ka? Ikaw ba ning sagol sa imong mga old friends? Mga friends nga wala pa diya sa Ginoo, kumusta? Naging blessing ka ba alang kanila? Ang imo bang kinabuhi nagtudlo sa ilaha, nag-point ba kay Kristo? Ang imo bang mga practices samtang naa ka sa imong grupo, nagsulti ba nga ikaw lahi tungod kay anak ka sa Dios, tungod kay Kristohanon ka, tungod kay servant of God ka? Kumusta higala? Naging blessing ba tinuuray ang imong kinabuhi? Kung naging friend ka sa mga wala pa diya kang Kristo, unya wala ka naging blessing, sayang ang imong opportunity, sayang ang pagkakataon nga gihatag sa Dios. Kinumdumo na to nga ang tanang panahon sa atong kinabuhi lumalabay lamang ug dili ka na mohangtod sa hangtod. Just temporal. So therefore, kung naa ka ni ana nga maong chance, grab that opportunity. Show Christ to them. Huh? Now, what are the prayers and desire of a God-centered man? Recognizes the known hindrances. Of course, in this life, wala kita nagkinabuhi nga kanang gitawag isigulaki tungod kay naatay kontra. Ug ang atong kontra is supernatural. Dili basta-basta nga kalaban. I-neglect man nimo siya or dili, still naa siya impact diha sa imong kinabuhi. Nagabuhat siya og mga kababagan, nagbuhat siya mga rason nga mapaundang ka or ma-slow down ka sa pagbuhat sa bulaton nga para sa Ginoo. Impact si Apostol Pablo, usa siya ka nakapossess og lig-on jud nga pakigkomunikasyon, relasyon diha sa Ginoo, pero still affected siya sa mga hindrances. Ato makita in verse number 13. Yun siya, now, I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I propose to come unto you. Nagaplano dyan ko mag-anha sa inyo, but have been prevented from doing so until now. So, ato makita ang hindrance nga na-recognize ni Apostle Pablo labi na sa iyang pagpamuhat diha sa bulaton. That I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. So ato makita nga ang heartbeat ni Apostle Pablo ba, ang iyahang nga kalipay na diha sa Ginoo, na kauban sa mga Kristohanon, pero ang heartbeat niya mao ang pag-reach out usab sa mga tao nga wala pa makakilala kay Kristo. Ato makita ang iya nga primary nga concern sa iyang kasing-kasing. Dili lang taman sa baba, kundi makita nimo kung unsa ang iyang mga actions. Ang makita nimo ang iyang mga desire sa kinabuhi for the welfare of all. Not only for the believers, but also even ni adtong mga tao nga wala pa pakakilala kay Kristo, naa siya concern para kanila. O gibuhat niya kana diha para sa kalipay sa Ginoo. Na ato makita dinhi nga i-consider nato ang mga sources of hindrances. And I do believe nga pareho usab sa toa. Some of hindrances nga atong makaplagan mahibaluan is ang mga hindrance nga gihatag sa kalaban sa Dios ni Satan.
Kung imong tan-awon higala ang passage dinhi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse number 18 nag-ingon, "That is why we wanted to come to you. Certainly I, Paul, wanted to come time and again, but take note, Satan blocked our way." So klaro gyud kayo, kung maghisgot ka og trabaho sa Ginoo, maghisgot kag bulhaton sa Ginoo, maghisgot ka og pagpa-spread sa gospel, remember this, nga wala natulog ang kalaban. 24/7 nagahimo siya mga alternative just to stop or even to slow us down. Gusto niya pahinayon ka. Gusto niya nga paundangon ka. Gusto niya babagan ka. Kay dili niya gusto nga maabli ang mga hunahunag sa labutan o mga mata spiritually sa mga tao nga makadungog sa imong sa pulong sa Dios nga imong igasangyaw. No? Mao na ingon ni Apostol Pablo, "Gibabagan ako." Mao na nga wala gyud na tuloy ang handom nga unta makig-fellowship ako kaninyo, aron maka-administer ako kaninyo, makadasig ako kaninyo, makalig-on ako kaninyo, ug ako man usab mag-enjoy, magkalipay uban kaninyo. No? Mao kana siya to makita. Not only that, by God Himself. Usahay ang Dios nagahatag og mga hindrances. Dili ko mo higala nga bulahaton sa Ginoo kanunay go. No, it's not. Naay mga panahon nga ang Ginoo mo ingon, okay, slow down, okay, stop muna. No, naay mga panahon ana. Kay nga naman, God knows everything. God knows what is best sa timing or sa tanan nga klaseng oportunidad kung mag-abot. Ato makita dinhi practically in the book of Acts chapter 16 verse number 6 and verse 7. Makita nato dinhi ang actual nga mga events. Ingon siya dinhi, "Because they had been prevented by the Holy Spirit from speaking the word in Asia, Paul and Timothy went through the region of Phrygia and Galatia." So ato makita din nga sa dihang ang mga alagad sa Ginoo nag-adto sa area, especially in Asia during this time, wanted to preach, to spread the gospel there. Pero ato makita nga it was the Holy Spirit of God nagprevent, nagpugong sa ilang ayaw. No, dili mo diha magwali. So but pasabot nga ang Dios always nagahatag sa right timing, right opportunity. It seems na yung mga panahon nga abi nato opportunity pero mo ingan ng Ginoo, no, dili pa na. No? So mao na din ato makita nga wa man sila gipawali sa Asia, so naglargo sila. Si Pablo ug si Timoteo naglargo sila ngadto sa Phrygia o sa Galatia. O pag-abot dito ingon sa verse 7, they went as far as Mysia and tried to enter Bithynia because the Spirit of Jesus did not permit them. So ato bakita din again, not only the Holy Spirit of God, but Jesus Himself, the Spirit of Jesus, nagpugong sa ila, nagprevent sa ila. Wala sila gi-permit nga magwali dito. So it means to say nga even God nagahatag sometimes sa mga hindrances. Ang alagad sa Dios dapat maging sensitive siya sa mga butang nga ginadil sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. No? Sources of hindrances not only Satan but also even God na mga panahon nga mohatag siya mga hindrances niini. The only thing we need to have a sensitive mind, heart to discern. Unsa man ni Lord kuani mo murag dili sa unsa ba? So kailangan pagkamainampuon padayon. Not only that, by human limitations. Of course, naghatag usab og mga limitasyon, hindrances sa atong kakayahan o atong mga limitasyon kay dili man ta perfect. We are not unlimited. Ato makita there are times nga magkasakit kita, ato mga time schedules mag-overlap siya, mga unexpected interruptions.
Dahil usahay magplano ka, nga mauni karong adlaw sa ugma, mauni orasa, mauni akong buhaton, pero there are times nga may mga interruptions unexpectedly o dili nimo matuloy ang imong mga handom. Now, kinahanglan makasabot kita, ma-recognize nato nga ingon ana di ay ang atong kinabuhi or even ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Not all the time. Therefore, kung time gani padayon, buhatan gyud ayaw unya-unya. Kaya nga naman, maabtan ka sa panahon nga dili na maong right time. Ha? Mo na ingon sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, ato makita nga si Jesus Christ mismo nagasulti ni ini nga maong awareness. Ngayon siya, pagbantay o pagampo kanunay. Ang dili ka mo masulod o maapektuhan sa mga pagsulay. Nga naman, ngayon siya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang atong spiritual life, gusto gyud go and go, pero ang atong physical usahay, weak. Maluya usahay masakit, makalintura, unsa ba diha, o mahimo na siyang hindrance sa buluhaton. No? What are the prayers and desires of God-centered man? Feeling the preaching of the gospel to everyone. Makita na to ang desire o ang kasing-kasing sa ka God-centered person. Mura bitaw ka nang kung di siya makawali, di siya makatudlo sa Word of God, murag empty kuwang ang iyang kinabuhi. Murag utangan siya, no? Murag guilty siya pag di niya ma-preach ang gospel. Makuan siya kanang ginatawag na to, dili siya mahimutang. O mao kani ato makita even in verse number 14, ingon ni Apostle Pablo, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ato makita ang unique kaayo nga klaseng kinabuhi na si Apostol Pablo. O ato makita kung unsa siya ka atat nga mo persecute sa mga Kristohanon before, wa pa siya nakasabot. Iyang dakpon, iyang silutan, iyang prisuhon, o iyang itorture ang mga alagad sa Diyos, mga katawhan nga iya sa Diyos. Pero right after nga naluwas siya, nakaangkon siya og sugo, ato makita nga nagdubli pa ang iyang kainiton, o makita na to nga to the point nga pagdili siya makatrabaho sa buluhaton sa Ginoo, feeling siya nga utangan siya og dako siya responsibilidad nga kailangan i-fulfill, no? Mao kana siya to makita higala that Paul seriously putting himself under obligation. See also makita nato sa experience pod ni Samuel, no? Sa 1 Samuel chapter 12 verse 23, si Samuel nag-pray siya, Lord, ipalayo ko sa dili pagkamay ng puon, kay para sa iya giisip niyang sala ang dili pagkamay ng puon ug di pagampo para sa uban o lusot. Failure to share the good news, no? Just like sa mga leprous na nakakaplag og blessing, na dili nila pwede nga ilang taguan ang good news, ilang yung ipaabot ngadto sa mga tao na kinahanglan niini, no? If 1 Samuel chapter 12 verse 23 nag-ingon, moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Ato makita ang heart usab ni Samuel. Ginoo, ipalayo ako sa sala sa dili pagampo para kanila, sa sala nga dili pagkamay ng puon. Ingon ana ka clear ang kasing-kasing ni Prophet Samuel, no?
Ito makita, di lang kana also, din in 2 King chapter 7 verse 9, then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, or great news, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now, therefore, come, and we may go and tell the king's household. So, ato makita nga nakakaplag og panalangin kining mga lepros nga mga tao. Usa ka kampo sa kalaban nga gibiyaan tungod sa trabaho sa Ginoo. Og sa diyang nakakaplag sila dito, nakasulod sila, na-enjoy nila kining mga blessing. Ingon sila nga, dili maayo nga taguan nato ning good news, samantalang ang katawhan sa siyudad walay pagkaon, gagalisod. Unya, kung mabalaan ta nga, ingon ani, nakakaplag dito, watang nagsaba na, alaot kita, masilutan yun kita. No? Ingon ana to makita, higala. Ikaw higala nga nakabalo sa gospel of salvation. Ayaw dalo ka na. No? Ayaw ka maging maramot. Share it to others. Be a blessing to others. Ayaw nga ikaw rang mag-enjoy ni ana. Na atay responsibilidad nga ipaabot nato kana sa uban. Ato makita igala nga sa kasingkasing ni Apostol Pablo, makita nato ang iyang nga mga accomplishments sa iyang bulhaton. Una, he preached at Jerusalem. Ang Jerusalem, he considered the religious center of the world and was moved. No? Ato makita dito, pagwali niya, grabe, reliyoso kay in Jerusalem. That's why nga pagmuwali ka during their time, grabing luuyan ni mo, makulatahon ka, no? I-torture ka nila. Ikaduha, nag-success si Apostol Pablo, dili lang sa Jerusalem, but he preached as Athens. No? He preached at Athens, the intellectual center of the world, and was mocked. Nagwali siya sa mga maalamon. No? Pero giyaga-yagaan siya dito. Not only that, he preached in Rome, the political center of the world, and was martyred. Gipatay siya dito sa Rome. Pero ato makita ang accomplishment, a summary sa iyang lifetime ministry. Nga na-comply niya, naabot niya ang grabe yun ng mga attainment. Wala siyang naging sikat sa mga katauhan, but diha sa Ginoo nagakalipay tungod kay natuman niya ang expectation sa Ginoo according sa iya pod nga mga claim. Sumala siyang pulong. Ato makita nga si Apostol Pablo nganong naging successful siya sa pagpamuhat sa bulaton tungod sa iyang gihuptan nga philosophy concerning sa gospel. Unsa iyang philosophy? In verse 14, si Apostol Pablo nagingon siya, I am debtor. No? To preach it. Utangan ako, kailangan ko mubayad, kailangan ko muwali. Tungod kay utangan ako. Gi-oblige niya ang sarili nga mo preach gyud. Ikaduha, yun siya, I am ready. Andam ako nga muwali. No? I am ready to preach it. According sa verse 15. And last, I am not ashamed to preach it. Kumusta kay gala? Kumusta ang imuhang philosophy? Kumusta imong concern sa gospel? Nagakaulaw ka ba nga mo barog, mo pamatuod nga ikaw Kristohanon, ikaw iya sa Ginoo? Maulaw ka ba nga mabalaan nga ikaw iya sa Ginoo? Maulaw ka ba mo share even one verse nga to sa uban? Salamat sa Dios kay niya kita sa country nga naay religious freedom. We have that freedom, so use that freedom. Preach the word in any way you can for the glory of God. Higala, hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo naga-remind kanimo karon. Hinaot higala nga ang pulong sa Ginoo nakigistorya kanimo o naakay nakutlo karon nga buntag. Dalaygon ang Dios o siya magapanalangin kaninyong tanan.